Gusto mo bang magkaroon ng bagong career na, alam mo yon, may freedom ka tapos hindi mo na kailangang umalis ng bahay? Well, dito, bibigyan kita ng isang kumpletong step-by-step guide para masimulan mo na ang journey mo bilang isang virtual assistant. Kaya tara, simulan na natin. Hey! Pagod ka na ba sa traffic araw-araw? O sa 9 to 5 na parang paulit-ulit na lang? Kung oo ang sagot mo, baka ito na yung sign na hinihintay mo. Ang pagiging virtual assistant o VA pwedeng-pwedeng maging sagot dyan. Imagine, hawak mo ang oras mo, hawak mo ang karir mo. So ano nga ba talaga ang isang virtual assistant? Simple lang, isipin mo na parang isang office assistant. Nagbibigay ka ng suporta sa mga business. Ang kaibahan lang, at ito yung best part, ginagawa mo lahat ng yun remotely. Kahit nasa bahay ka lang, basta may internet, game on. At teka, hindi to basta-basta lang ha. Sobrang laki ng demand na yon para sa mga VAs. Isipin mo to, 73% ng mga online businesses plano nilang kumuha ng VAs. Grabe, di ba? Ibig sabihin, hindi ka mauubusan ng oportunidad. Siguradong sigurado, etong career path na to may future. Okay, so first part. Dito, pag-uusapan natin yung mga skills na actually baka meron ka na pala. Yung mga kakayahan na hindi mo lang siguro napapansin na pwede mo nang pagkakitaan. Pero siyempre ito yung laging tanong ng mga beginners, di ba? Parang wala naman akong special skills eh. Nako, huwag kang mag-alala kasi ipapakita ko sa'yo ngayon na, teka, mas marami ka palang kayang i-offer kaysa sa iniisip mo. O tingnan mo to, akalain mo yun yung mga simpleng ginagawa mo sa bahay araw-araw, marketable skills na pala. Yung pag-schedule mo ng lakad ng pamilya, boom, calendar management yan. Yung pagmamanage mo ng budget sa bahay, basic bookkeeping yon. Kahit yung pagpaplano ng birthday party, project coordination na yan. See, sabi sa'yo mas qualified ka kesa sa akala mo. Ito naman yung top 5 services na perfect para sa mga nagsisimula pa lang talaga. Ngayon, tip ko lang sa'yo, huwag mong subukang gawin lahat. Pumili ka lang muna ng 2 o siguro maximum na yung 3. Bakit? Kasi mas madali kang makakahanap ng kliyente kung magiging master ka muna sa iilang serbisyo bago ka mag-expand. Alright, next section. Pag-usapan naman natin yung mga tools o yung virtual office mo. At ito yung maganda, magugulat ka na karamihan sa mga kailangan mo, libre lang. So itong Trello at Asana, ito yung mga sikat na project management tools. Dito mo i-organize lahat ng tasks mo para sa mga kliyente mo. Alam mo, malaking bagay ito para magmukha kang professional. At ang pinaka-okay dito, may free version sila na sobrang sapat na para sa'yo bilang beginner. At syempre, hindi pwedeng mawala ang Google Workspace, lalo na yung Google Docs, Sheets at Drive. Ito yung magiging parang headquarters nyo ng client mo eh. Dito kayo mag-share ng files, gagawa ng reports, at alam mo, libre na to, madali pang gamitin, at halos lahat ng kliyente, ine-expect na marunong ka nito. So must learn to. At ito, pakiusap tandaan mo to, ha? Marami kasing natatakot kasi feeling nila hindi sila techie. Pero ang totoo niyan, ang kailangan mo lang ay yung willingness na matuto. Seryoso! Kung kaya mong mag-Facebook o manood ng YouTube, promise, kayang-kaya mong aralin tong mga tools na to. Okay, ito na. Yung pinaka-exciting at aminin natin, medyo nakakatakot na part para sa lahat. Paano ka makakakuha ng unang client mo? Deep breath. Huwag kang mag-alala kasi bibigyan kita ng mga konkretong steps. So, saan ka maghahanap? Well, maraming options. May mga freelance platforms tulad ng Upwork o kaya Online Jobs PH. Perfect yan for international clients. Pwede ka ring sumali sa mga niche Facebook groups. At wag mong kakalimutan ang sarili mong network. Yung mga kaibigan mo, pamilya, minsan yung unang client mo andyan lang sa paligid. Eto, isang super simple pero game-changing tip. Ayusin mo ang LinkedIn headline mo. Gamitin mo yung formula na yan. Bakit? Kasi sa isang tingin pa lang, gets na agad ng potential client kung anong may tutulong mo sa kanila. Ang linaw, di ba? Sobrang professional tingnan. Okay, let's talk business. Pag-usapan natin yung medyo seryosong bagay, pera at proteksyon. Paano ka ba mag-presyo ng serbisyo mo at bakit sobrang importante ng kontrata? Bilang beginner na general VA, lalo na kung target mo ang US market, ang safe na starting rate mo ay nasa $15 to $25 per hour. Magandang simula na yan ha, at take note, starting point pa lang yan. Habang dumadami ang experience mo at nagkakaroon ka ng specialty, tataas pa yan ng tataas. Uulitin ko to, at please makinig ka. Huwag!
na huwag kang magsisimula ng kahit anong trabaho nang walang kontrata. Okay? Hindi lang to para protektahan ka. Sign din ito ng pagiging professional at yan ang gusto ng mga seryosong kliyente. So ano ba dapat ang laman yan? Ito yung 5 pinakaimportante. Kailangan sobrang linaw ng bawat isa. For example, sa scope of services, dapat nakalista diyan kung anong gagawin mo at kung ano ang hindi mo gagawin para iwas sa scope creep o yung biglaang dagdag trabaho. Tandaan, clarity from the start, yan ang susi sa isang healthy working relationship. Ito naman yung mga common mistakes na sana maiwasan mo. Yung pag-undercharge, yung walang kontrata, at lalo na yung paghihintay na maging perfect muna lahat bago kumilos. Nako, wag. Tandaan mo, you have to start messy. Ang mahalaga, mag-umpisa ka. Sige, para hindi lang to hanggang pangarap, heto na, isang concrete action plan na pwede mong simulan mamaya pagkatapos nito. Game? Ito, ang 7-day launch plan mo. Sundin mo lang to step by step. Kasi pag hinati-hati mo sa maliliit na gawain, hindi na siya nakakatakot, di ba? At pakiusap, pagdating ng day 6, ipadala mo na yung unang 3 pitch mo. Huwag mo nang i-overthink. Just do it. Send mo lang. At tandaan mo to ha, ang pagiging VA, simula pa lang yan ng isang napakagandang career path. Kasi habang tumatagal, pwede kang mag-level up. Pwede kang maging isang online business manager o OBM. Mula sa pagiging doer, magiging manager ka na. Mas strategic, mas malaki ang role, at syempre, mas malaki rin ang kita. Exciting, di ba? So, iiwan ko sa'yo itong huling paalala. Yung freelance career mo, hindi yan magsisimula kapag ready ka na. Magsisimula yan sa oras na magdidesisyon kang magsimula. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan mo na ngayon. If this discussion was enjoyed by you or valuable information was gained, please hit the like button, subscribe to the channel, turn on notifications, and share this video with others who might benefit from it. For more updates, in-depth discussions, and the latest content, stay tuned to the channel.